O, pakikinggan na muna natin nung yung masayang nag-vlog. ah, pakinggan muna natin siya. Alam nyo, masayang mag-vlog ito. Lagi nakatawa. Always smile. Diyan niya nakikiliti yung tao. Kaya maraming follower eh. Kanya lang, hindi lang makontrol talaga yung bibig niya. Masyadong matabi lang kanyang dila. Kaya sinasabi ko, hindi niya makontrol kung minsan. Pero masaya siya nagbablog. Siguro doon niya nakikita nakakakiliti siya ng Pilipino. Naalala niyo pa si dating Pangulong Duterte. Diba ting magsasalita siya, may kasamang masamang salita lumalabas sa bibig niya. Tumatawa ang mga tao, pinapalakpakan siya. Mababaw lang ang kaligayahan ng Pilipino. Yun nga ang ibig sabihin, mababaw ang kaligayahan ng Pilipino. Po, yan. Kaya napakadaling makuha ang kiliti ni Juan de la Cruz pagka ganyan pala. Pero ako naman, hindi ako gumagaya sa kanya. Ito nga hindi video lang. Kasi alam ko naman masama yung masamang salita sa laban sa ating mga kapwa. Bakit po sinasabi kong masama? Sa King James Version ng Biblia, unang Korinto 6:9 Gs, nagpiti pinagbabawal po yung pagmumura o pagtutungayaw sa ating mga kapwa-tao. Kasi ang lumikha po sa atin ay Diyos. Kaya pag minura mo ang kapwa-tao mo, ang Diyos na po ang minumura mo. Siguro, siyempre pagka-vlogger ka, gusto mong kumita, kukunin mo kung saan mo makukuha ang simpatsya ng mga tao. Baka doon sa bagay na yon, sabi ko nga, dating Pangulong Duterte, tuwing magmumura siya, ay pumapalakpat at tumatawa ang mga tao. Oh. Kaya out of control, hindi niya makontrol ang kanyang labi, pati ang Diyos. Pati ang Diyos ay nadamay sa kanya. Anong tawag niya sa Diyos? Stupid God. Diba? Yan, hindi nyo pwedeng ang tawag dito, i-deny. So, yung mga ganyan, ang sabi ng iba, yan daw ay bukang bibig lang or bulaklak ng bibig. Eh, ano man ang tawag ninyo dyan, ang nakalagay sa Biblia, nakalagay. Anong sabi doon sa Kawikahan 14, 21 at 31? Yan ay kasalanan. Tandaan niyo po yan, yan ay kasalanan. At nagkakasala ka sa Diyos. Bakit? Eh, yung tao nilikha ng Diyos, minumura mo eh. Natural, pati yung lumikha sa tao, minumura mo rin at the same time. Okay? Kaya natin naman inaano ito, hindi natin siya tinatanggilik. Kaya ako siya binibidyo dahil yung mga news. Yung mga balita lang, kagaya ng balita kay Senador Rodante Marcoleta na naisampa na pala yung plunder na hinihintay na ng mga taong bayan. Kasi naiiba yung kanyang pagka-plunder. Opo, naiiba yung kanyang pagka-plunder. Kaya tingnan natin, bahala na po ang husgado. Ayun, dahil alam ni Senador Rodante Marcoleta na masasampahan siya, nagrally sila, lahat na lang, pati ang Iglesia ni Cristo na tagapagsalita si Edwin Sabala, nagsasalita na rin, at yung ibang mga councilor, si Lodivica, sabi niya, sugo daw ng Diyos si Ama, si Marcoleta. Siyempre, maraming tumutol dyan. At marami sa rally nangyari. Si Langkay ang tawag dito, Caldero, Tengking,
ginagamit niyang laban sign. Na yung laban sign na yan, sa Cory Aquino yan, laban kay Marcos sa dictatorship. Ngayon, ginagamit niya. Kumbaga, wala siyang sariling identity. O, anong tawag dyan? Corrupt. Nangungurap siya. Or, gumagaya. Imitation. Yung laban sign ng Cory Aquino against Marcos administration noon. Kung ano pa. Sige, pakinggan muna natin si Masayang Vlogger. Ayan siya sa TV yun. Hello guys, ito isang breaking news muna. Ayan na nga po, tinuluyan. No? Tinuluyan na ni Ombudsman itong si Marco Tae tsaka itong sila Mike Diferencia. So ngayon ay araw ng Biyernes, so mag-abang tayo ng Lunes o Martes. Lalabas ang warrant of arrest nitong si Marco Tae. So ano na, nangyari kayo kasi, mga iglesia di kulto, anyari na. Akala nyo, hindi tutuluyan ni Ombudsman, ha? Yari ka ngayon. Si Marco Beta na pinabayaan na ng iglesia, pinabayaan na ng kanilang majority ng kanilang kapatiran. Alam nyo guys, ito ang katotohanan. Ano? Kung marami pa rin naniniwala talaga rito sa kay Marco Tae at maraming mga miyembro ng kulto ang siyang naniniwala na tama ang kanilang pinaglalaban, ang tanong, bakit nung unang araw hindi man lang umabot ng 20,000 ang kanilang ang attendance sa rally? Tapos nung pangalawang araw 6,000 na lang. Nung pangatlong araw nasa 2,500 na lang yata, 3,000. At sa ikatlong araw, anong sabi? Ayawan na. Sapagkat dito ay kitang-kita na marami sa mga miyembro ng kultong ito ang hindi sumasang-ayon. At doon naman ako bumibilib. Sa mga miyembro nito, miyembro nitong kultong ito, ang hindi sumang-ayon na talagang naninindigan para sa tama. No? Bilib ako sa inyo, ha? Bilib ako sa inyong paninindigan dahil alam niyo kung ano yung tama at ang mga natira lang na lumalaban yung mga siraulo lang. Yung mga wala sa tamang pag-iisip. Napilit nila na ang naratibo pinipilit na sinasabing bending the law. Against daw sila sa pag-bend ng law. Saan ang binend ng law? Ito si Marco Beta naman ang naglubog sa kanyang sarili. Siya ang nagbigay ng ebidensya sa gobyerno, sa ombudsman, galing sa sarili niyang bunganga. Yun ay bunga ng kanyang kabubuhan at kayabangan. Diba? Kaya bawas-bawas ng yabang, Marco Tae. Ayan katuloy. Diba? So ngayon, yan nga po sinasabi ko sa inyo. Hindi niya makontrol. Hindi niya makontrol yung bibig niya. Kita niyo, daming mga lumabas sa bibig niya, no? Nagpakawala ng mga iba't ibang bad words. Ika nga sabi sa eskwela noon, sabi ng teacher natin, don't say bad words. Yung palalay, pagmumura, basta klaseng pang-uusga sa kapwa-tao, it's a sin, ang sabi po sa Kawikahan 14:21 and 30. Kawikahan 14, 21 at 31. Ikaw ay nagkakasala sa may kapano sa creator ng human. Tayo nagkakasala sa libro. Kaya yan lang ang kanya lang ang siyempre bilang vlogger, kailangan pagkakitaan mo naman yan. At marami din naman ganyan na mga vlogger. Hindi lang siya. Marami akong naririnig, napapanood na ganyan din ang estilo. At sigurado, ang dami nilang follower. At pag marami silang follower, sigurado, tiba-tiba sila. Ganun lang po yun, panganap buhay. Pero sana, dumating ang panahon, bago sila
maisip sana nila yung mga sinasabi nilang hindi magaganda sa kapwa-tao, makahingi sila ng tawad naman. In due time. Ganyan talaga eh. Para silang sinisilihan sa pit. Kumbaga, parang abang kumikita ka, mas lalo ka nagiging matabil. Yan, kasi nga, kumikita ka. Pero ako, yung nga gusto ko, sana, in due time, makahingi sila ng tawad sa mga taong dahil sa kanilang pag-vlog. No? Makahingi sila ng tawad. Para kahit pa paano, kasi sa Biblia kasi, yung, anong sabi sa, yung Lord's Prayer ng Ama namin, di ba nakalagay doon? Patawarin mo kami sa aming mga kasala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Di ba ganun yun? Kailangan, mapatawad tayo ng Diyos, pagpatawad din tayo. Kaya dapat, maisip natin ang ginagawa natin na mayroong mga, sabihin na natin, yung mga matatalas na mga salita, bad words, ika nga ng teacher. Yung kasing panlalait sa kapwa mo, maraming ano yan. Halimbawa, nakita mo yung kapitbahay mo, talagang duling naman. Eh, bakit kailangan, ay, duling. Hindi tama yun. Meron naman siyang pangalan. O kaya may tingnan, ay, negra, o negro. Hindi ganon. Ano yun? Bagamat ini-express mo lang, eh talagang duling siya, eh talagang maitim siya, eh, kasalanan pa rin po yan. Panlalait pa rin sa kanyang pagkatao. Binababa mo ang kanyang pagkatao. Lalo na kung sa ibang aspeto mo gagawin yun. Di ba? Maraming tao. Hindi pangalan ng isang tao. Gamitin natin yung pangalan. Huwag yung sa harap pa ng mga tao. Ay, sasabihan mo ng nung araw po may nakasama ako sa trabaho. Ganyan siya. Yung isa man namin kasama sa trabaho, naalala ko na naman si Bristol. Hindi ko alam kung buhay pa siya kasi matagal na kami hindi nagkikita eh. Ano sabi niya doon sa kasama niya sa trabaho? Gilagid moro. Eh, sa bagay kami naman magkakasama kami sa trabaho. Ala namang ibang tao, kami lang. Pero kahit na ganun man, eh ano pa rin yun, pang-iisulto pa rin sa pagkatao. Mayroong pangalan yung tao. Ano? May pangalan. Dapat ganun tayo. Okay? Manood na tayo kay... Sige. Ngan, diba? Kaya bawas-bawas ng yabang, Marco Tae. O, ayan katuloy. O, diba? So ngayon, may diferensya. Ilang araw ka na lang. Ilang araw ka na lang sa laya. Tsaka ito si Marco Tae. So ngayon, saan ito? Magtatago kaya ito? Abangan natin ha. Ngayon, ang sabi ni John Vic, kahit magtago siya sa loob ng sentral, talagang kukunin siya ron, uhulihin siya ron. Pero ayon naman sa ating puting kabayo, yung central daw naman, magko-cooperate naman. Dapat lang. So tingnan natin ang mga mangyayari kung totoo kaya ang mangyayari na ititiwalag si Marco Tae ng INC dahil nga sa mga kaso niya. Di ba? So abangan natin na nakakatuwa. So maganda ang magiging Lunes nating lahat ha. So happy ang ating weekend. Bakit? Siyempre naisampa na si Marco Tae. Ngayon, nasampahan na ha ng plunder game. Si Marco Tae, kawawa naman, tinabla ng mga miyembro. No? Ibig sabihin lang nito, maraming miyembro ang INC na hindi talaga sang-ayon sa kanya. At yan ay kitang-kita na kahit dito sa Canada, no? Yung mga ibang miyembro ng INC rito, ng kulto, talagang ayaw dito kay Marco Tae na. Dahil nga, sabi na bakit yung pinagtatanggol yan, di ba? Ngayon, imbis na marami daw sa ginawa nilang rally, imbis na marami ang sumimpat siya, lalong naubos. So ngayon, iisa na lang ang magiging tagapagtanggol nila.
sa Senado, naku po Rudy, asang-asa pa naman sila na si Marco Tayang matibay-tibay na pagtanggol doon na pansalag ni Inday Sayad, you know? Eh, Nagrally sila. Imbis na ano ba, magalit ang taong bayan sa Pangulong Bongbong, sa kanila nagalit. Kasi nga, wala silang permit. Surprising, madaling araw, pumunta sila sa EDSA. Oh. Wala silang permit para mag-rally. Wala silang coordination kay Mayor Belmonte ng Quezon City. Wala silang coordination sa MMDA, si General Torre. At wala din silang coordination sa PNP Chief Natates. So, madami silang batas na nilabag. O kumukulo lang. Ang dami po nilang nilabag. Kasi, dito sa Maynila, yung Freedom Park, yung sa Diwasang Bonifacio, kahit wala ka palang permit, okay yun. Yun EDSA yan eh. Sinarang nyo yung EDSA, inarang nyo yung mga bus ng yung mga bus ng New Era University, ng eskwela ng iglesia. Inarang nila. Wala talagang makadahan. Kaya na-permisyo ang taong bayan nung araw na yon na nasurpresa ang mga taong bayan. Mga estudyante, hindi na nakapasok, exam nila, mga trabahador, na-late sila dahil sa traffic, at meron pa doon na delivery lang. Kinuha yung cellphone at pinagbantahan pa, patayin pa, tinakot. Ano pa? May mga pulis na nasaktan, may pulisuman na nasaktan, at ang meron pang isang balita, ewan ko gaano ito totoo. Buntis, manganganak na lang. So pareho daw silang namatay. Kaya nagalit ang taong bayan sa kanila. Hindi nagalit ang taong bayan kay Pangulong Bongbong. Sa kanila nagalit. Talaga naman nakakagalit naman po yun eh. Yung galit ng tao, natural yun eh. Isipin nyo, sa Ranying Kalsada, walang makadahan. Kaya pinag-uuli yung mga driver, meron silang inuling driver na, alam nyo, akala mo po mga magagaling silang tao. Gaano sila kakapangyarihan? Hindi po pwedeng yan. Wala silang permit, illegal. Pag sinabing illegal, bawal. Pasalamat po sila, pinagpapasisya na lang sila ng gobyerno ni Pangulong Bongbong eh. Yan, natapos ang rally nila dito sa Liwasan, at sa araw na yon, doon naman isinampa yung demanda labang kay Senador Rodante Marcoleta ng under. Okay, tuloy tayo. Sa Senado, naku po Rudy, asang-asa pa naman sila na si Marco Tayang matibay-tibay na pagtanggol doon na pansalag ni Inday Sayad, you know? Wala na, si Kawatano na lang, si Antipetra na lang. Dalawang magkapatid pala, no? Si Antipetra tsaka si Pia Madamdami. Si Pia Madamdami na punong-puno ng drama. So, ang saya-saya ha. So, good luck sa'yo, Marco Tae. So, matagal-tagal ka sa loob, walang labasan nyo. Sabi ko sa inyo, INC, nasa amin ang huling halakhak lagi, no? Nasa inyo ang kayabangan, pero nasa amin ang huling halakhak lagi. Di ba ga? Kinakaroon mo mga putik na yun. So, yun lang. So, congrats ha. Congrats kay Ombudsman ha. Pero hindi pa tapos ang trabaho, Ombudsman. Marami pa ha. Marami pang dapat pagalawin ka dyan. Yung kay Sabit Sipon ha. Dapat gumalaw din ito. Okay. So, yun lang muna. Sa mga bumundidilis at may sayad dyan.
Ang tatay nyo ay preso, ang pipi nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sayad sa prep. May sayad ay lagi high blood. Kita nyo, no? Pati yung dating Pangulo si Duterte, ang nakaupong sitting Vice President, kung banatan niya, di ba? Out of control lang siya, pero yung mga binablog niya, may katotohanan yun. May katotohanan yun. Kaya kung minsan, mas magandang manood pa sa mga vlogger kasi yun mga updated yun. Kesa manood sa news. Alam niyo naman siguro, yung mga nagbabalita, napopolitika yan eh. Di ba? Pag nagbalita yan, ano sabi ng tao? Bias yan. Yan, ganyan ang tingin ng tao ngayon. TV network na nagbabalita ng mga nangyayari. Pero kung pupunta ka naman sa mga vlogger, mas mainam pala sa vlogger. Kahit pa paano, yan ay mga ang tawag dito. Updated yan. Meron sila mga nagre-research. Kaya doon makikita mo talaga na updated talaga. At magandang pakinggan yung kanilang mga binablog. Of course, yung binablog lang pero yung kanilang estilo, gawa, hindi maganda yun. Hindi tatayo yun. Opo, siyempre, yun ang pangkiliti nila kay Juan de la Cruz para marami sila maging follower. Sige, hanggang dito na lamang. Ito ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Ayan. Sa bagay, kanina meron akong nabasa mga ibang news na sinampahan talaga na si Senator Rolando Marcoleta sa Sandigan at kasama si Mike kasi isa si Mike ang nagbigay ng contribution at may dalawa pa, yung isang Diesos at saka yung Diray. Okay, lagi po kayo manalangin, mainit ang panahon at mainit po ang politika sa ating bansa. God bless us all. Bye!